Halos 5 buwan na naghigpit ang probinsya ng Pangasinan laban sa H5N1 avian flu. Pero bago magtapos ang Hulyo, kinumpirma ang unang kaso ng avian flu. Kaya asahan pa ang mas mahigpit na pagbabantay. Definitely, higpitan po natin yung borders natin. Lahat po ng mga papasok dito na mga, poultry, livestock, saka yung mga live na mga manok, kailangan kompletong dokumento at we have to ensure na wala po silang, walang bird flu, walang sakit. Hindi muna isinapubliko ang detalye ng unang kaso, pero ipinag-utos na ang pagtutok sa mga na-expose sa mga infected na manok. Ito po ay natratransmit sa tao eh. So we are ordering the PHO and the Provincial Veterinary Office for a strict enforcement at saka yung mga exposed doon na workers sa mga poultry farm kailangan ma-isolate and ma-quarantine, and yung mga manok, they have to be culled. Maaalalang nakapagtala din ang probinsya noong Marso ng pagkamatay ng daang-daang mga manok sa bayan ng Labrador. Pero sa pagsusuri ng Municipal Veterinary Office ng Labrador, Newcastle disease ang nakumpirmang sanhi. Kaya pinag-aaralan na ng pamahalang panlalawigan ang posibleng epekto nito sa food supply ng probinsya. Sa buong Region 1, top producer ng itlog at karne ng manok ang Pangasinan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nakapag-produce ang probinsya noong nakarang taon ng 5,115 na metriko tonelada ng itlog at 50,438 na metriko tonelada ng karne ng manok. Umiiral ngayon sa probinsya ang Executive Order 0103-2022 o ang pagbabawal ng pagpasok ng mga pato o manok kung walang maipakitang negatibong test result ng avian flu at Newcastle disease. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.